Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Mila ay isang simpleng dalaga na taga-syudad. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa dati niyang matalik na kaibigan. Si Clara, na hindi niya nakita ng halos 10 taon. Mila, lumalaw ka naman sa amin sa baryo. May malaking salo-salo dito para sa piyesta. Miss na kita, ani Clara sa kanyang mensahe. Naalala ni Mila ang kanilang masasayang alaala noong sila'y bata pa. Bagamat may kaba, napagdesisyonan niyang puntahan ang baryo ni Clara. Kahit na matagal na siyang hindi nakakapunta roon. Pagdating ni Mila sa baryo, agad niyang napansin ang katahimikan ng lugar. Walang masyadong tao sa daan at tila lahat ng bahay ay nakasarado. Nang makarating siya sa bahay ni Clara, agad siyang sinalubong nito ng mahigpit na yakap. "Ang tagal mong nawala, Mila. Halika, pumasok ka," sabi ni Clara na may malaking ngiti sa labi. Sa loob ng bahay, napansin ni Mila ang kakaibang amoy. Parang pinaghalong insenso at nasusunog na dahon. Napansin din niyang may mga kakaibang ukit sa dingding ng bahay. "Ano to, Clara? Ang dami mong bago rito, tanong niya. Ngumiti lamang si Clara at sinabing, "Mga pamana ng pamilya. Mamaya papakita ko sa'yo ang higit pa." Pagsapit ng gabi, inimbitahan ni Clara si Mila sa malaking salo-salo sa gitna ng baryo. Napansin ni Mila na kakaunti lamang ang tao at karamihan ay mga matatanda. Sa mesa, may mga pagkain tulad ng adobo, bopis, at isang kakaibang putahing hindi niya makilala. "Tikman mo ito, Mila. Paborito namin yan dito," sabi ni Clara habang inaabot ang isang mangkok ng maitim na sabaw. Habang kumakain, napansin ni Mila ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Ang kanilang mga mata ay parang nagtatanong, ngunit wala silang sinasabi. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. "Clara, bakit parang ang tahimik nila? Hindi ba't masaya dapat ang piyesta?" tanong niya. Ngumiti si Clara, ngunit ang ngiti niya ay hindi tulad ng dati. "Relax ka lang, Mila. Mamaya may espesyal na seremonya para sa mga bisita tulad mo." Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Clara si Mila sa isang bakanting lote sa likod ng baryo. Doon ay may malaking bilog na guhit sa lupa. At sa gitna nito ay may altar na puno ng kandila at mga anting-anting. "Ano to, Clara?" tanong ni Mila, nanginginig na ang boses. "Tanggapin mo lang, Mila. Matagal ka na naming hinihintay. Napili ka na noon pa," sabi ni Clara. Biglang lumitaw ang mga tao mula sa dilim. Lahat ay may suot na maskara na parang mga halimaw. Nagsimula silang umawit sa isang wika na hindi maintindihan ni Mila. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan siya ng mga tao. "Clara, ano to? Bakit mo to ginagawa sa akin?" sigaw niya.
Ngunit hindi sumagot si Clara. Sa halip, lumapit ito at may inilabas na maliit na kutsilyo mula sa bulsa. Habang papalapit si Clara, biglang may malakas na hangin na bumalot sa lugar. Napansin ni Mila ang isang maliit na daanan sa gilid ng altar. Sa lakas ng adrenaline, itinulak niya si Clara at tumakbo papunta sa kakahuyan. Narinig niya ang sigawan ng mga tao, ngunit hindi niya binalikan ang mga ito. Tumakbo siya ng walang tigil hanggang sa makakita siya ng isang matandang lalaki sa daan. "Tulungan mo ako, may mga humahabol sa akin," sigaw niya. Tinulungan siya ng matanda at dinala siya sa isang maliit na kubo. "Ako si Mang Lito at alam ko kung bakit kanila hinahanap. May mga aswang sa baryo na yan. At ang seremonya nila ay para gawing isa ka sa kanila. Mabutit nakatakas ka," paliwanag ng matanda. Kinabukasan, agad na bumalik si Mila sa syudad. Hindi na siya nagdalawang isip na puntahan pa ulit ang baryo. Hanggang ngayon, dala-dala niya ang trauma ng gabing yon. Naiisip niya pa rin ang mukha ni Clara, ang dating kaibigan na ngayon ay bahagi ng isang madilim na mundo na hindi niya kailanman maintindihan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.